Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So undefeated Pinoy top prospect na si Carl Hamas Martin, ang may malaking posibilidad makatapat ni current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters, dahil si Carl Hamas Martin ay kasalukuyang pangatlo sa world ranking ng WBO sa 122-pound Super Bantamweight Division. Dahil si TJ Doheny ay tinalo na ni Naoya Inoue, at baka isusunod ni Naoya Inoue itong si Sam Goodman. At kung sino ang manalo sa kanilang laban ay siyang kakalabanin ni Carl Hamas Martin, ngunit ganun pa man ay kailangan niyang talunin lahat ng kanyang mga laban sa mga impresibong panalo. Mangyayari ang Carl Hamas Martin versus Naoya Inoue, kapag itong si Naoya Inoue ay mananatili pa sa Super Bantamweight Division. Dahil maraming usap-usapan na balak na itong umakyat sa 126-pound Featherweight Division, ngunit ganun pa man ay kung sakaling man umakyat si Naoya Inoue sa ibang division ay mababakante na ang 4 na division, kaya malaking posibilidad na makuha lahat ni Carl Hamas Martin ang 4 na world title kung sakaling iwanan ni Naoya Inoue ang Super Bantamweight Division. Napakalaki ng tiwala ng mga Pinoy fans dito kay Carl Hamas Martin sa taglay nitong lakas para makuha ang kampyonato. Ngunit ganun pa man ay kung sakaling umakyat naman si Naoya Inoue sa ibang division ay hindi pere naman ito makakaligtas kay 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at isang malaking pagkakataon din naman ni John Riel Casimero na habolan si Naoya Inoue sa kahit anumang division. Dahil nakalock target na itong si Naoya Inoue kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na inaasahan na babali at puputol sa pamamayagpag nitong halimaw ng Japan. So ngayon na isang haligi na ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ang isa sa pinakamayaman na tao sa bansang Pilipinas, ay wala nang pwedeng sumira pa, magmaliit or tatapak-tapakan lang itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Tulad na lamang ng MP promotion, dahil medyo alanganin na silang tirahin si John Riel Casimero, pagkontra at paghadlang sa mga malalaking laban nito. Alam naman ng karamihan na isa ang MP promotion sa naging dahilan sa pagkawala ng WBO Bantamweight World Title Belt ni John Riel Casimero, at paghadlang sa mga malalaking laban nito. Ngayon ay hindi na nila mahahadlangan or sirain si John Riel Casimero, dahil may malaking pader na sinasandalan itong si John Riel Casimero, natutulong sa pag-angat ni John Riel Casimero at iba pang boksingerong Pinoy. Hindi tulad ng iba na mas tinutulungan pa ang ibang lahi na boksingero kaysa kapwa niya Filipino. Ngayon kung may tutuloy ni Chobet Singson ang labanan na Naoya Inoue versus John Riel Casimero, ay panigurado na marami ang magtitiwala sa kanya, na lalong magpapaangat sa kanya lalo na bilang isang politiko na hangad ang pagtulong sa kapwa Filipino. Hindi tulad ng ibang politiko, natutulong nga pero naghihintay ng malaking kapalit, in short hindi bukal sa puso ang kanilang pagtulong. Ngunit itong si Chobet Singson ay talagang public service at bukal sa puso ang kanyang pagtulong na walang hinahangad na kapalit. Kaya kailangan lahat ng mga plano ni Chobet Singson para kay John Riel Casimero ay dapat niya itong pahalagahan lalo na ang tiwala nito sa kanya at huwag niya itong sayangin. Dahil kapag nawala pa itong si Chobet Singson sa poder niya ay tiyak na mahihirapan talaga ito kumuha ng malalaking laban. Tulad na lamang sa naging laban kay Saul Sanchez, na kung saan ay lumabas ang kapabayaan at unprofessional ni John Riel Casimero, ngunit ganun pa man ay hindi naman lahat ng tao ay perpekto, ang importante ay natuto ito sa kanyang pagkakamali. Ngunit ganun pa man ay naging maganda rin naman ang kanyang performance laban kay Saul Sanchez, at ipinakita din niya na isa talaga siyang halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Ating tunghayan ang hindi nakakasawang panuuri na laban niya kay Saul Sanchez na kung saan ay sa maikling round 1 niya lang tinapos ito sa pamamagitan ng napaka-impresibong knockout na kung saan ay muntik nang ikinamatay ni Saul Sanchez. Sanchez のカッサー返して見たねサンチェスのカッサーカシメロの左が火を吹いた2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいったぐらついたしかし右を入れた手をついたかどうだダウンかダウンです。サンチェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に、はい、さあ、おー、いきなりいった。ぐらついた。あー、としかし右を入れた。あー、手をついたか。どうだ。ダウンか。
いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね、この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。コース一方か。いや返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。 Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.